Sa ibang balita, senior officials meeting ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC sa lalawigan ng magtatapos na ngayong araw. Alamin natin ang buong detalye ng ulat mula sa aming kasamang si Jade Miguel. Mag-uulat mula sa Bataan. Yes, Kirby, ngayong araw na nga nagtatapos ang APEC Senior Officials Meeting dito sa Bagak, Bataan. Sa 4 na araw na pagtitipon at diskusyon dito, tinalakay yung tungkol sa transparency ng gobyerno sa mga datos ukol sa pananalapi, pagkolekta ng buwis ng LGU at lagay ng ekonomiya sa Asia-Pasipiko at maging sa buong mundo. Sa unang 2 araw, nagkaroon ng APEC workshop ukol sa fiscal management kung saan binigyang tuon ang pagiging bukas ng gobyerno sa Open Data Initiative na siyang magsasapubliko ng paraan ng paggastos ng gobyerno. Samantala, sa huling isinagawa ang senior officials meeting kung saan pangunahing tinalakay ang Cebu Action Plan na siyang makapagpapalakas at makapagpapanatili ng paglago ng ekonomiya. Isa naman sa mga huling tinalakay ay ang pag-abot sa pangangailangan ng ating micro, small and medium enterprises o MSME sa pamamagitan ng pagpapahiram ng pera ng ating bangko at ilan pang financial institutions. Ayon kay Criselda Santos ng International Finance Corporation, mahalaga para sa isang individual maging sa mga grupo ang pagkakaroon ng access sa finance, kaya naman nilalayon nilang bigyan ng serbisyong pinansyal ang lahat ng uri ng sektor. Ito ay maaaring sa anyo ng loans, insurance at iba pa. Kaya naman naisip din ng ating APEC leaders na magkaroon ng isang Credit Information Bureau magandang magpahiram ng pera ang mga institusyong pinansyal tulad ng bangko. Ayon sa kanila, hindi lamang ito isang registry kundi isang kaiga-igayang financial ecosystem na sustainable at secure. Isa pang magandang balita rito ay pumapangatloan nila ang Pilipinas sa buong mundo habang tayo ang nangunguna sa Asia sa aspekto ng mga regulasyon na siyang nagdudulot ng financial inclusion sa bansa. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa pagtatapos ng APEC Senior Officials Meeting dito sa Bataan. Kasama RTVM, ako po si Jade Miguel, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jade.